Beautiful, joyful at nakaka-bless na Sunday evening po sa ating lahat. Sa mga CCCians po, even po sa ating mga first-timers na nanonood ngayon, kayo po yung tinuturing naming VIPs. Very important person. Hindi po aksidente na nanonood po kayo ngayon sa amin. So palakpakan muna natin si Lord. Let us welcome His presence sa ating kalagitnaan. Thank you, Lord, for your great move, Lord. Naabangan namin, Panginoon. Thank you for your great love, oh God. Thank you for your presence. Thank you for this opportunity that you gave us, oh God, to just experience your love, experience your move, oh Lord, sa aming mga buhay. We thank you, God. And it is indeed a blessed afternoon, kaya bigyan mo naman po yung mga katabi mo ngayon, no, ng isang matamis na ngiti. Yan, at sabihin natin, alam mo, mas gumanda ang hapon ko kasi katabi kita. Mas gumanda ang hapon ko kasi katabi kita. Yes, ayan. Sa mga anak, no, wag na tayong mahiya. Sabihin natin kay mama, kay papa, kay ate, kay kuya. Sabihin nyo, alam nyo po, mas gumaganda or mas gumanda ang hapon ko kasi katabi ko po kayo. Yan. Katulad ng ginawa namin kaninang umaga sa mga nanay po, sa mga parents po dyan, na naiinis sa mga anak kasi nagpasaway kaninang hapon. Kalimutan nyo na yun, no? Batiin yung mga anak nyo, ngitian nyo, sabihin nyo, alam mo nak, napakabait mo, amen. Mas lalong gumanda ang hapon ko kasi katabi kita ngayon. Amen. There is a power in our declaration. Kaya kapag sinasabi natin yung mga ganyan, no, nagde-declare tayo na pinapaganda ng taong to yung hapon ko, talagang gaganda yung hapon natin dahil sa kanya. Amen po ba? Amen. And I hope that everyone is having a great time being seated in a place where God can really minister in your life this afternoon. And I know that we are all very excited na purihin at sambahin ang ating Panginoon. But before that, let's have this little interaction muna, no? So we will maximize our comment section down below. Ayan, kasi this is our third week na ganito yung setup natin. Pero hindi ko pa kayo natatanong mga kapatid, alam nyo ba kung nasaan ako ngayon? Alam nyo ba? Comment down below. Alam nyo po ba? Alam nyo po ba kung nasaan ako? If yes, sabihin nyo naman or i-comment nyo din, ano yung namimiss nyo sa lugar na ito? Anong namimiss nyo sa church building na ito? Yan. Share your thoughts. Kasi alam ko maraming nakaka-relate po sa inyo. No? Share your thoughts. Comment down below. Ayan, ano po yung namimiss nyo sa church building natin? Namimiss nyo ba yung kaputian ng pintura sa church na ito? Malinis po ang ating church, no? Tsaka yung, alin pa ba? Pulpit. Yung pulpit natin. Yung mga mukha ng mga musicians natin, ang mukha ng mga music team, yan, mukha ni Bishop in person. Namimiss nyo po ba yun? Comment down below. Namimiss nyo rin po ba yung pag-gather natin? As one cell group, ayan, yung after ng service, no? Kanya-kanyang mga grupo. Ayan, namimiss nyo rin po ba? Ito, alam ko for sure. Ito yung namimiss nyo na. Yung purple tsaka yung puting kortina natin dito sa church, no? #tatak sisisiyan. Totoo kang sisisiyan kapag na my day mo na o na profile picture mo na yung backdrop natin. Amen po ba? Ayan, namimiss nyo rin po ba yung cross na ginagamit natin sa encounter, sa mga conquest trainings natin? Ayan. And alam ko rin po, isa rin po to sa pinaka namimiss nyo, no? Yung mga faithful tithers ng Panginoon, ito pong mga tithes box. Ayan, tsaka yung building project na box natin. Amen po ba? Kung namimiss nyo pong lahat ito, I guarantee you, and I'm saying this to you mga kapatid, miss na rin po namin kayo ngayon dito. Okay, gustong-gusto ko po sa presensya ng Panginoon, no? Pero pinakagusto kong panahon na mag-worship talaga kay Lord is yung kasama kayo. Napakahirap po mag-live broadcast kasi wala po kaming kausap, camera lang po. No, na magpapatayo kami, magpapapalakpak kami, pero wala naman kaming kausap, di namin nakikita. So, ito yung mga pagkakataon talaga na namimiss po namin kayo, namimiss po namin yung congregation, yung sabay-sabay tayong papalakpak, sabay-sabay tayong magpupurit, kakanta sa Panginoon. Yan. Pero ngayon guys, sinasabi nga po namin dito, no, kung hindi po talaga kayang pumunta dito, kung hindi pa po pwede na mag-gather as one family here sa church, kami na po yung magdadala ng church building sa inyong mga tahanan. Through online, through social media, no, sa ating live broadcast.
Yan. And I thank you, Lord God, for this opportunity that you gave us, Lord, to gather as one family. Maraming salamat po sa social media platform na ginagamit nyo, Panginoon. You make it possible for us to gather as one family, Lord. And Lord, maraming salamat because you are our omnipresent God. Hindi nalilimit sa church building yung presensya nyo, Lord. Maraming salamat for this great chance. Thank you, Lord God, for this great moment na binigyan nyo sa amin, na purihin lang kayo, God, sambahin namin kayo. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo sa inyong mga kinaupaan ngayon at sambahin natin ang ating Panginoon. We will praise His name. Come on, clap your hands for Jesus right now. We will celebrate this great love. We will use our home, yung mga sakit natin, as God's great blessing. Come on, praise His name. Walang katulad ng ating Panginoon. We will declare that tonight. Amen and amen. Thank you, Jesus. We praise you, God. Come on. Sayawan natin si Lord, kantahan natin siya. Come on. Let us enjoy this moment. Hallelujah. Everybody sing.
Amen, Lord. Maraming salamat, Lord, for this night, oh God. Tonight, as we continue to sing worship to the Lord, let us be all reminded that whatever we might be facing right now, trials of many kinds, the Lord is still in control. Amen ba? He is still in control of everything. You know what, kapatid? I realized this morning, sometimes the reason why we're hurt, the reason why we're so affected with the issues of this world, because we're putting our faith into something that is subject to change. Tama ba? Lahat ng bagay sa paligid natin dito sa mundo are uncertain. Even people are uncertain. But tonight, pwede mo bang sabihin dyan sa katabi mo, doon lang tayo sa hindi nagbabago. And that is Jesus Christ. Amen? Lord, tonight, oh God, we continue to declare, Lord, that we need you, Lord. We need you in our lives, Lord. Hindi namin kaya, Lord, nang wala ka, Lord. We continue to declare, Lord, that you are the center of everything in our lives. To our families, to our church, Lord, be the center of everything, Lord. We praise you tonight, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, come on, we declare this tonight. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be
it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Once again, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Tonight, Lord, we continue to declare, Lord, be the center of our church, Lord. Lord, nakita mo ang heart, oh God, ng bawat anak mo tonight, Lord. We continue to worship and declare, Lord, be the center of our church, of our hearts, Lord. Thank you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, come on, we declare. Jesus, your name, Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus. Go wake up your heads Amen, God. Truly, Lord, be the center of our lives. Be the center, Lord, ng aming mga buhay. Be the center of this church that we have, oh God. We love your presence, Panginoon. In your presence, we find comfort. We find peace, Panginoon. So mas magbababad kami, Lord, sa inyo. Thank you, Lord. We bring back all the glory and honor to your name. Thank you, Jesus. Come on, palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Amen and amen. Maaari na po tayo makabalik sa ating mga upuan. Ayan, prepare your 3Bs. Ano po ba ulit yung 3Bs natin? Yung book note, ball pen, and Bible. Let us sit back, relax, kasi I'm going to introduce to you our Bishop Felix Sabang. He is a man with a great big God, an anointed and faithful servant ng ating Panginoon. Come on, palapakan natin si Bishop.
maraming salamat. Even ang lahat ng mga members po ng Pisigami family all over the Philippines. Kung nadyan kayo, nakinig, nanonood po sa ating broadcast, kayo po ay welcome para sa ating gawain. Maraming salamat din sa ating mga pastors at ibang mga churches na nagsubaybay din sa ating broadcast. And I trust the Lord that God will bless you and touch you today habang tayo ay makinig sa salita ng Panginoon. However, hindi ko pa i-share ang gospel po, naging practice po ng Cavite Community Church na tayo po ay magsiselebrate ng Holy Communion sa every first Sunday of the month. So wala tayo sa church, nadyan tayo sa ating mga tahanan. However, hindi pa rin natin mapigilan ang pagsiselebrate sa Holy Communion. So mga kapatid, sabayan niyo ako habang i-officiate ko sa inyo ang ating Holy Communion. Hallelujah. Kaninang umaga po, ang ating mga staff, yung ating mga technical man, ay nakasama natin sa Holy Communion. Pero ngayon po, hindi sila kasama. Hallelujah. So, dito na po yung ating gamit, pero basahin ko muna yung salita ng Panginoon para sa ating lahat. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread. So, prepare natin yung ating mga tinapay dyan. Para gamitin natin yun. And when He had given thanks, He broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." So makita natin dito sa sinabi ni Paul na yung bread na yon symbolizes the body of the Lord. As the bread is broken upang ma-serve po sa mga nagpa-participate, that also pictures how the body of the Lord was being broken when He went to the cross and died para sa ating lahat. So mahalaga po ito na maalaala natin to tuwing communion na ginagawa natin sa ating mga sarili at sa ating mga iglesia. And then tuloy tayo sa verse 25. In the same manner, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." So dalawa pong elements ang nabanggit po ni Paul. Yung ating bread that symbolizes the body, and then yung juice that symbolizes the blood of Jesus. So nadyan ba kayo? Ready na ba ang ating mga kapatid? Para i-opposite ko sa inyo to at ipag-pray natin na tayo po ay pagpalain ng Panginoon. So sabay-sabay po sa bawat tahanan sa Cavite Community Church. Siguro may mga nanonood na hindi nyo to alam na may Holy Communion tayo. So sige po, mag-pray na lang po kayo dyan. Siguro sa sunod, every first Sunday, kung tuloy-tuloy po yung pagsubaybay nyo sa ating broadcast, pwede kayong sumabay din sa amin itong Holy Communion. Sige po mga kapatid sa Cavite Community Church, pwede bang itaas natin ang dalawang elements, yung bread that symbolizes the body of the Lord, at yung cup na may juice that symbolizes the blood of Jesus. Ipag-pray natin bago natin sila po tanggapin. Panginoon, thank you for this opportunity that again we can begin to remember and recall what Jesus Christ has done on the cross. He died instead of us. He died so that all of us, Lord, who are beneficiaries of His death, will be able to receive salvation, healing, and all blessings. And today, Lord, habang i-commemorate namin to, Panginoon, thank you for blessing the elements, reminding us all together that there was a time that the Son of God went to the cross and died. He died for all people so that salvation can be given to each one of them. So today, Panginoon, i-bless mo tong elements na to habang tanggapin namin, Lord. Ito'y isang paalaala for us to fully remember from time to time what Jesus has done on the cross. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's take the bread. And then yung juice naman, mga kapatid. Hallelujah. Salamat, Lord. Sige po, pasalamatin natin ang Diyos. Give Him the thanks. Alam ko na
Ginawa ng Panginoon to para sa atin at may purpose yun. Nabanggit ko na sa declaration po ng aking prayer na ito po ginawa ng Panginoon upang mapaabot sa atin ang kaligtasan at hindi lang kaligtasan, kagalingan para sa ating lahat. Hallelujah. Amen po. So, receive that blessing, declare that sa mga sarili natin. At alam ko na lahat tayo ay beneficiaries of what the Lord has done on the cross. Salamat po ng Panginoon. Hallelujah. Sige po mga kapatid. Gusto ko nang i-share sa inyo ang pinag-prepare ng Diyos, binigay ng Panginoon sa aking puso para sa ating lahat. Na-share ko to sa una nating service kaninang umaga. Sa church kasi na tumatakbo sa vision, yung message na pinipreach ng pastor, magulang umaga hanggang gabi, parehas-parehas na po yun. Para pantay-pantay po yung kinakain ng mga tao sa church na yon. So today po, yung na-preach ko sa umaga, i-preach ko rin ngayong gabi. At alam ko marami pong mga CCC leaders na dyan. Although nakadalo na po sila kanang umaga, na dyan pa rin sila ngayon. At hindi po to ibig sabihin na hindi na po kayo makinig dyan. Mas lalo pa kayong ganado kasi alam mo na tong sermon na to mga kapatid. Sige po, yung 2 Sundays na patuloy ang ating online, I was able to share a topic about prayer in the Bible. Ang aking approach na ginagawa, sinubukan kong kinuha yung mga personalities in the Bible, mga Bible characters na gumagawa ng prayers, and then pinag-aralan ko ang passage na yon at ang kanilang mga style of praying so that in the process tayo pong makinig would be able to draw some models and lessons out from what they have prayed. Kasi sa Bible, ang lahat pong nag-pray, sinagot ng Panginoon. Gusto ba nyo na ang ating mga prayers ganun din? Sasagutin ng Diyos? O hindi naman talaga natin i-deny na may mga prayers tayong hanggang sa ngayon, hindi pa sinasagot ng Panginoon. Although sabi nila, ang sagot ng Diyos ay tatlong kaparaanan. May no, may yes, at may kama. Now, para sa akin, hindi natin inasahan yung no. Hindi rin natin inasahan yung kama. Lagi natin inasahan yung yes galing sa Diyos. Pero mga kapatid, ang prayer po na sinasagot ng Diyos, yung prayer po na tinuturo niya sa Bible. Ibig sabihin, may model. May sariling model ang Bible na tinuturo. At ito ay experience po sa maraming mga Bible personalities. At iyon po ang ating subaybay ngayon. So last Sunday, I discussed about the life of Hannah, no? Upang ibigay po ang anak na yon. At salamat sa Diyos. Binigay po pagkatapos ng kaniyang prayer. So ito na po ang title ng ating sermon. Which prayer God loves to answer? Anong klaseng prayer na masayang-masaya si Lord na sasagutin niya po yon? Yun ang ating talakayin ngayong gabi. Are you ready? So let us pray. Thank you, Lord, for blessing us today. And thank you for giving us this opportunity na marinig namin ang iyong salita, lalo na patungkol sa prayer na subject, Lord. Alam ko na hindi po maraming mga preaching ginaganap sa bawat churches, Lord, patungkol sa prayer. Karamihan po na mga preaching ay nakapokus sa iba't ibang discipline. At hindi po lagi ang prayer ay tinalakay po ng aking kasamahang mga pastors. At salamat sa pagkakataon, Lord, na ito ay binuksan po niyo sa amin. At today po, Lord, habang i-share ko ang pinagkaloob niyo sa puso ko patungkol sa prayer, we just ask you, Father, to speak to your people. It's not me, Lord, but it's you speaking to them upang ang mensaheng ito matanggap po ng iyong mga anak. Maraming salamat, Lord, and I claim for your anointing upon your servant, upon your word, upon each one of us, Lord. Sabay-sabay po kami tanggapin ang inyong mensahe sa aming pag-uwi, O Diyos, dala namin to. Panghugutan namin ang lakas, Lord, lalo na sa aming mga prayers. We thank you, we bless you in Jesus' name. Amen and amen. So which prayer God loves to answer? Now, kanina po sa ating mga song leaders, po yung ating main song leader, nabanggit po na napakahirap sa digital ministry kasi wala nga kaming makita. Hindi nga kami sigurado kung kayo diyang sa mga tahanan kung nakinig kayo. Ang iba sa inyo baka kumakain na. Ang iba sa inyo nagtayo-tayo, buksan yung refrigerator at tuloy nabawasan po yung
mga nanonood sa ating pong live streaming. So I challenge you to be disciplined. Saan man kayo, tapusin natin to. Kasi hindi magandang umpisahan natin and then hindi natin matapos. Parang matiyak ko na nadyan kayo, subukan naman yung mag-comments. Amen? Gawa kayo ng kaunting reaction. Kung ano yung mga tinalakay ko dito that strikes you, that blesses you, make a comment. Parang at least matiyak ako na nadyan ka. Amen? And then, huwag kayong magdalawang isip. I-share nyo to sa mga kapatid nyo, mga kasamahan, mga kaibigan, kasing network nyo, para dadami po ang mga viewers natin sa ating pong sermon. Alam ko, halos na mga churches ngayon, nag-live streaming sila. Hindi naman to kompetensya sa bawat church. Pero gusto ko lang na ang mensahe din na pinagkaloob ng Diyos sa puso ko ay mapadama sa marami. Alam ko, ang ating mga viewers all over the Philippines and even may mga ilan-ilan sa ibang bansa po ng ating mundo. So ngayon po, umpisahan ko na yung ating subject, which prayer God loves to answer. Let's look at the book of Luke chapter 18, beginning at verse 10 hanggang verse 14. Okay, kung may mga Bibles kayo diyan sa mga tahanan niyo, o kung makita niyo sa screen ng inyong cellphone or any gadgets ginagamit, that will be good. However, kung may mga Bibles kayo, I want you to go with me to Luke chapter 18, beginning at verse 10 and hanggang 14. Okay, ito na po, no? 2 men went into the temple to pray. So it's open up with 2 persons, mga lalaki to. Pumunta sa temple with only one desire, and that is to pray. I'm very sorry, hindi po nabanggit dito yung mga babae, no? Gagawa na lang tayo ng conclusion na bakit po hindi napasama ang mga babae dito. Kasi minsan ang mga lalaki kulang talaga sa discipline sa prayer. Kaya na po dito nabanggit na 2 men went into the temple in order to pray. So, ito mga taong ito, dalawa po sila, they come up with one purpose, common goal in life. They both go to the temple and pray. So ito na po, patuloy tayo. One was a Pharisee and the other is a tax collector. The Pharisee stood over by himself and prayed, God, I thank you that I am not greedy, dishonest, and unfaithful in marriage like other people. And I am really glad that I am not like the tax collector over there. I go without eating for 2 days a week, and I give you 1/10 of all I earn. The tax collector stood off at a distance and did not think he was good enough even to look up toward heaven. He was so sorry for what he had done that he pounded his chest and prayed, God, have pity on me. I am such a sinner. Then Jesus said, when the 2 men went home, it was the tax collector, not the Pharisee, who was blessing to God. If you put yourself above others, you will be put down. But if you humble yourself, you will be honored. Bigyan ko kayo ng ibang translation sa verse 14. Sabi dito, I tell you. Tapos po, nakwento ang 2 taong pumunta sa temple. Ito po ang conclusion sa verse 14. I tell you, this man went down to his house, justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Napakaganda pong kwento na nabasa natin tonight, mga kapatid. So malinaw po yung istorya na yon. Dito natin ibase ang ating discussion about prayer na sinasagot ng Panginoon. At madali po niyang sasagutin, mga kapatid. So 2 mga lalaki pumunta sa temple with one purpose, and that is to pray. Sinabi ng ating binasa, ang isa Pharisee. Alam naman natin, itong mga Pharisee, they are known to be religious people. Kaya na po, hindi tayo magugulat, ang isang Pharisee pumunta sa temple, kasi religious nga to eh. Part na po ng kanilang discipline at kanilang DNA na nasa temple, nasa church, with only one purpose, and that is to pray. So, hindi po tayo magugulat pag gagawin to sa isang Pharisee. Sabihin natin isang pari, isang pastor, isang Christian na napunta sa church upang mag-pray. Kasi part po ng discipline po nila yon.
Pero ang isang tao, ang sabi, a tax collector is known to be a great sinner. Dito tayo magtaka, hindi nga siya believer, hindi nga siya Christian sa ating panahon, hindi nga siya Hudyo. Isang tax collector known to be a great sinner. Pero ang kagandahan po dito, pumunta sa temple upang mag-pray. So makita natin dito mga kapatid na ang bawat tao, regardless kung ano ang kanyang katayuan, mayroon siyang isang opportunity at access na gawin sa buhay. And that is, come to the Lord and begin to pray. And this is good, amen? Isang tax collector known to be a great sinner sa kapanahunan na yon, and yet pumunta sa temple. Dito natin makita mga kapatid na ang temple ay para sa lahat. Hindi lang po ito para sa mga banal na sinasabi. Para sa lahat, makasalanan o hindi, ang temple ay para sa kanila. And itong tax collector na to was able to discover this truth. He went to the temple with only one purpose, and that is to pray. So itong dalawa na to, pumunta sa isang temple na tinatawag na prominent and well-known place for people to go in order to pray. Hallelujah. So, tingnan natin itong dalawang ito na nag-pray doon sa temple. At dito ko talakayin ang dalawang klaseng prayer. Okay po, subaybayan natin ang sermon na to. There are two types of prayer na makita natin dito sa istoryang ito, mga kapatid. At dito natin matiyak kung anong klaseng prayer na sinasagot ng Diyos at masayang-masaya ang Panginoon upang sagutin ang prayer na yon. Ang unang prayer na makita natin dito, ang tawag ko dito, selfish prayer. Tindi, di ba? Selfish prayer. In verse 11, mabasa natin ang Pharisee na pumunta sa temple upang mag-pray. Pero ang tawag ko sa kanya, isang selfish prayer itong ginagawa sa Pharisee ito. Bakit pa po tinatawag itong selfish prayer? Because ang kanyang prayer is motivated with different motivation. Ang unang motivation na makita natin dito, bakit ang itong Pharisee ito pumunta sa temple upang mag-pray, una po, his prayer was motivated with himself. Di ba? Ibig sabihin, ang kanyang sarili po ang naging motivation to come to the temple and begin to pray. Napunta siya sa temple with one driving force, and that is himself. At doon siya nag-pray according to the scripture. So malinaw dito na ang motivation po sa kanyang prayer is about himself. He stands and prays with one motive, and that is about himself. It's not a prayer about God, but it is a prayer about himself. Kaya po sinabi ko, prayer nga to, but then it is a selfish prayer, mga kapatid. He makes himself as the driving force to come to God, to pray, rather than God by His Holy Spirit, driving us, inspiring us, motivating us, and helping us how to pray. Itong taong ito, the Pharisee, hindi niya naranasan tong klaseng prayer na to. He went there with only one driving force, and that is himself. Mga kapatid, this is a selfish prayer. Para sa akin, hindi lang to selfish prayer. This is a self-seeking prayer. This is a self-regarding prayer. And this is an ego-centric prayer, theologically speaking. In plain language, ang prayer na ginagawa po sa taong ito, it is a self-centered prayer, mga kapatid. Then ituloy natin ang nangyayari sa verse 11. He stood up. Tumayo siya. Standing was one of the postures used for prayer in public sa panahon na yun. At itong Pharisee na to, sanay siya sa mga posture na ginaganap po sa mga nagpray po in public. So mga kapatid, nagpray nga siya, pero mga kapatid, ang kanyang prayer ay patungkol lang po sa kanyang sarili. At matindi ito mga kapatid. He called God, yes, he was calling the name of the Lord, and began to address God using his words to God. But his words na sinasabi niya, do not go up to God. It goes back to himself because ang agenda po sa prayer niya is about himself. Mga kapatid, prayer is not about us. Prayer is not about you. But prayer is about God.
The agenda of prayer is not about ourselves, but it is about God. Kaya po itong taong ito, pumunta sa temple upang mag-pray. Wala namang kaugnayan ang Diyos sa prayer niya. Ang kanyang motivation is about himself. So today, nais ko ring ipadama sa inyo, sa bawat nakikinig diyan sa mga tahanan kung saan kayo. Ang tanong ko is, ano bang klaseng prayer mirong ka? Kung may prayer ka man, ang tanong, what motivates you to really pray? Are you motivated by yourself like a Pharisee? Or you are motivated by God Himself? I tell you mga kapatid, yung prayer dapat na gagawin natin, hindi kagaya ng isang Pharisee. Pag tayo ay pupunta sa temple o sa church in order to pray, hindi dapat natin dalhin ang ating mga sarili. We will come to the Lord as we are. Because the Lord in return will come and respond to you as He is. Hindi natin dalhin ang ating mga sarili as agenda of prayer. Itong Pharisee ito was praying in the temple, and yet ang kanyang motivation is about himself. May natutunan ba tayo mga kapatid? Oh, hallelujah. Tuloy nating subaybayan ang aking binasa sa inyo. Pangalawang motivation, habang itong Pharisee ay nagpray, he was motivated with the phrase, I am not. Now, matindi dito. Habang nagpray po, pumunta sa temple, anong motivation meron siya? Bakit siya nagpray? Dahilan sa phrase na I am not. Balikan natin ang verse 11. The Pharisee stood over by himself and prayed, God, I thank you that I am not greedy. Imagine that. Nakasubok ba kayong prayer na ganito? Na nagpray ka rin, ang motivation mo is I am not? Siguro sinasabi mo, Lord, salamat na hindi naman ako pangit. Ang iba naman, salamat Lord na hindi naman ako pandak. Ang iba naman, nagsabi, Lord, salamat naman na hindi malaki yung aking tiyan. Mga kapatid, hindi dapat ang motivation natin nakasalalay sa I am not. Itong ginagawa na ang Pharisee ito, ang lakas loob. Sinasabihan si Lord, pinaalaala niya kay Lord kung sino siya. Kailangan pa ba yon? Hallelujah. Kailangan pa babanggitin nyo natin? So sabi niya, thank you Lord that I am not greedy. I am not dishonest. I am not unfaithful in marriage like other people. O grabe, hindi lang sarili niya ang binanggit niya. Binibintangan pa niyang iba, di ba? Kinukumpare pa niya ang kanyang sarili sa ibang mga tao. Dinala niya sa harapan ng Diyos, sabi, Lord, salamat na ako ay hindi unfaithful sa aking marriage, hindi kagaya ng aking katabi. Parang ganun ang dating. And then, ang katapusan, and I am really glad that I am not like that tax collector over there. Kasi may napansin siya na may kasama siya sa temple. So, tinuro niya, salamat Lord na hindi ako kagaya sa taong yan. Kasi ang isang tax collector doon is known to be a sinner and he is known to be a religious man. Kasi Pharisee nga siya. So, this is a prayer that is motivated with the phrase, I am not. I tell you mga kapatid, yung prayer na sinasabi, motivated with a negative phrase, I am not, is nothing but pride. Amen? Nang sabihin mo, thank you Lord that I am not greedy. Bakit ka? Bakit sabihin? Kailangan pa ba sabihin yon? Si Lord pa ang hindi nakaalam. Oo. Salamat Lord na I am not dishonest. I am not unfaithful. I am not like that tax collector. Hallelujah. Itong prayer na to, which is motivated with the phrase, I am not, it is nothing but pride. Nabanggit ko na yon. We do not need to tell God what we are and what we are not. Amen po? Sa ating mga prayers, hindi na po kailangan na sabihan natin si Lord kung sino tayo at ano ba tayo. Because He knows who we are without our influence, mga kapatid. He knows who we are without telling Him who we are. Bagamat ito kasi ang motivation po sa Pharisee ito, ginagawa niyang prayer. So ang tanong dito, anong klaseng prayer to? Sasagutin kaya ng ating Panginoon to? Bago natin puntahan yung thoughts na yon, tapusin ko itong motivation sa prayer ng isang Pharisee. Pangatlong motivation sa kanyang prayer is, he was motivated with what he has done. Pangatlong motivation, bakit siya nagpray? Ang una, ano yung una? Malalaban nyo? Ano yung una mga kapatid? He is motivated by himself.
Ang kanyang sarili ay naging motivation to come to the Lord and begin to pray. Kasi ang kanyang agenda nakatingin sa sarili niya. And then yung pangalawa, it is motivated with the phrase, I am not. Ito naman, pangatlong motivation, he is motivated to pray because of what he has done. Look at verse 12. I go without eating for 2 days a week. And I give you 1/10 of all I earn. Grabe. Sinabi niya sa Diyos, Lord, salamat na ako hindi kagaya sa tax collector na yon. Hindi ako kagaya sa nakapaligid sa akin. At Panginoon, ito ang aking ginagawa. Ako ay nagpa-fasting 2 days a week. Tindi, no? And then ako ay nagbibigay sa aking mga ikapu sa lahat kong income sa aking buhay. Now, this is good. Hindi naman to masama. Pero ang problema dito, the Pharisee feels that God will accept him and answer his prayer because of the good works and the good intentions and what he has done sa buhay niya. Mga kapatid, ang Diyos po hindi natin pwedeng i-influence sa pamagitan po ng ating mga ginagawang kabutihang loob. Hindi natin pwedeng i-override ang agenda ng Panginoon. Hindi pwede nating i-maneuver, i-exploit ang Diyos. God is God. He does not need your help. Amen? Kaya makita natin dito na itong taong ito, motivated to pray because of what he has done, believing that in the process of praying, God will answer him because of what he has done. Nagbibigay ng tithes. Although kailangan naman talagang magbigay tayo. Pero magbibigay tayo ng tithes natin, hindi upang i-bless. Magbibigay tayo ng tithes kasi binibless na tayo. Yun ang motivation dapat. Magpa-fasting tayo, hindi upang si Lord maawa sa atin. Magpa-fasting tayo upang maalay natin ang ating sarili sa Kanya. So yung fasting, we do not make God adjust to us. But in fasting, we are making ourselves, adjusting ourselves, aligning ourselves with God. Iyon dapat na tamang motivation. Pero itong tao to ang lakas loob. Mukhang kagayata ng katabi mo. Sabi niya, sabihin ko sa Diyos to. Sabihin ko sa Kanya na nagpa-fasting kaya ako ng 2 days a week. At nagbibigay din ako ng aking ikapo. Sa palagay po niya, basihan po yun na titingnan ng Diyos upang sagutin ang kanyang mga prayer. Hallelujah. Pero nagkakamali si Pharisee, mga kapatid. The grounds of our acceptance is not based on what we have done. But the grounds of our acceptance is based on what Christ has done for you. Ang dahilan po, sasagutin tayo ng Diyos sa ating mga prayers. Ang dahilan po, ibuhos ni Lord ang pagpapala sa atin. Dahilan sa ginawa ng kanyang anak sa cross. Amen? According to the Bible, He saved us because of His mercy and not because of any good things we have done. And that is in Titus 3 verse 5. So, ang ating mga ginagawa, mga kapatid, alalahanin nyo, has no bearing whatsoever upang makonvince natin ng Diyos na sagutin ang ating mga prayers. So today, that's the first type of prayer na mabasa natin at makita natin sa Luke chapter 18. Okay, nandiyan pa ba kayo? And that was the prayer of a Pharisee na tinatawag kong selfish prayer. Selfish prayer yun because that prayer is motivated with 3 things. Himself, I am not what I have done. Hallelujah. And today po, talakayin ko na sa inyo ang pangalawang type of prayer. And this is the most recommended prayer of all prayers. At ang prayer na to, tinatawag itong selfless prayer. Everybody go. Pwede bang banggitin natin? Selfless prayer. Sige, sabay kayo diyan sa mga tahanan. Selfless prayer. Ano bang ibig sabihin sa selfless prayer? Ano bang ibig sabihin yan? Now, very simple ang aking pag-unawa. When we talk of selfless prayer, it is a prayer that is more of God and less of us. So this is contrary to the prayer of the Pharisee. Pumunta nga siya sa temple in order to pray. But ang kanyang agenda is more of himself.
Parang pinagmalaki niya ang sarili niya, ang kanyang ginagawa at ang hindi niya ginagawa. Dinala niya sa harapan ng Diyos ang kanyang sarili. Because that prayer is not selfless but selfish. Pero pag titingnan natin tong another personality nag-pray dito, grabe. Pagdating niya sa temple, wala siyang ibang sinasabi. Maliban sa kanyang hindi kakayanan at walang karapatan, si Lord lang talaga ang kanyang inaasahan. This is a selfless prayer because when this tax collector went to the temple, his agenda of prayer is more of God and less about himself. Is that amen? Amen? Hallelujah. So, hindi lang po yun. Sinasabi ko na ang selfless prayer is a prayer that is more of God and less of us. This is also a prayer of self-realization. This is a prayer of repentance, remorse, sorrow, penitence, and regrets. Napakagandang prayer, mga kapatid. Hallelujah. Kaya na po, balikan natin yung ating text in verse 13. O sige po, tapikin mo yung katabi, sabihin mo, 13 na po tayo. Verse 13, the tax collector stood off at a distance and did not think he was good enough even to look up toward heaven. He was so sorry for what he had done that he pounded his chest and prayed, God, have pity on me. I am such a sinner. Ito po ang prayer sa tax collector. Hallelujah. He prayed contrary to the prayer of the Pharisee because his prayer is more on selfless prayer. Hallelujah. It is motivated with self-realization, repentance, remorse, sorrow, penitence, and regrets. Now, titingnan natin yung posture sa prayer po ng tax collector. Kasi importante ito. Ano bang ibig sabihin sa posture? This is more on our possession as we pray. Ano ba talaga ang tamang posture as we pray? Ano bang tama? Siguro ang iba, humihiga, no? Kasi napapagod. Now, okay naman yon kasi nag-pray ka pa rin, pero ang tukso mo diyan, antukin ka kagad, di ba? Habang nag-pray ka, grabe, humihilik ka na. Kasi nahiga ka nga. Ang iba naman, naupo habang nag-pray. Now, wala talagang final na posture kung ano man. Pero mga kapatid, ang tamang posture sa prayer mo, yung nag-reflect sa kasulok-sulukan ng buhay mo. Ganon ang action mo sa prayer, behavior mo sa prayer, because of what is inside of you. Tingnan natin tong tax collector na to. Sinabi dito, the tax collector stood at a distance while praying. So ang unang posture na makita natin dito, the tax collector was standing at a distance while praying. Parang dumistansya siya habang nag-pray. Normally, ang mga tao talagang gusto nilang malapit, di ba? Lalo na sa sasakyan, ako, gusto talagang yan sa harapan. Pero itong taong ito, hindi siya namamili sa harapan. Wala siyang pakialam kung nakilala ba siya, nakita ba siya, nabigyan ba siya ng pansin. Basta pagdating niya sa temple, he stood afar. That was the posture na meron siya. Sino magtanong ka, bakit kaya? Kasi punong-puno siya ng hiya eh. He was ashamed, he was embarrassed because of the gravity of sin that he has done. Diba gano'n naman talaga ang ating naramdaman pag tayo ay nagkakasala? Feeling natin na parang hindi tayo karapat-dapat. He felt being cut off from God and man. He felt being isolated and separated from God. Yun ang kanyang naramdaman. He felt himself being dirty and unclean before the Lord. That's why he stood at a distance while praying. Pero mga kapatid, although distansya nga si tax collector habang nagpray, but take note, he was really praying with all of his heart. Amen. Wala kasi sa posisyon to, wala to kung malayo ka kung malapit. Although malayo siya, pero sa puso niya habang nagpray, he was praying with all of his heart.
he was worshiping God kahit malayo siya. At ito po ang tinitingnan ng Panginoon. Hallelujah. At hindi lang po yon. Ang pangalawang posture po habang nag-pray siya, feeling being unworthy to face God while praying. Ano daw? Feeling being unworthy to face God while praying. So the tax collector felt unworthy to face God. At ito makita natin sa dalawang action po niya. Sinabi ng Bible, tumitingin siya sa Diyos pero nakapikit ang kanyang mga mata. Kasi hindi niya kayang titigan ang Diyos. Ngunit ang kanyang puso ay nakapuko sa Diyos habang nag-pray. Amen po? Kasi feeling niya hindi po siya karapat-dapat, mga kapatid. His sins weigh him down so heavily. He know he was unworthy to receive even a portion of God's favor and grace. He know that he does not deserve God's forgiveness and acceptance. Yun ang kanyang pag-alaala. Pero salamat po, God thinks differently. Amen. Hallelujah. Siguro, ano bang naramdaman mo, pumasok ka sa church, sa temple, feeling mo, hindi ka karapat-dapat. Feeling mo, wala akong kwenta. Pero mga kapatid, ikaw lang po nag-isip ng ganon. Ang God in heaven, habang nakinig sa iyo, thinks differently. Although naramdaman po ng tax collector na hindi siya karapat-dapat, but God thinks differently. God gives us a favor, hallelujah, even hindi tayo karapat-dapat. God will give us forgiveness and even acceptance even if we do not deserve. Yun ang Diyos na ating pong pinaglingkuran. God did not give us of what we deserve, and that's very true. We deserve to die, but then He does not give that to us. He gives us life and salvation anyhow, although hindi tayo karapat-dapat. The tax collector pounded his breast and chest. At ang sabi, Lord, have mercy on me. And this is crying for mercy. Mga kapatid, pag iiyak na po tayo, hindi na talaga piki yun. Amen? Kasi hindi po lahat kumikilos na ganito. Pag naiyak ka na, naku, hindi na po biro yun. He cried for mercy. That was the tax collector. He called himself the sinner. And this is critical. Ang iba mga translation, ang ginagamit po, the sinner. Ibig sabihin, ang naramdaman po ni tax collector kaibang degree, gravity of sinning. He felt he has offended God and embarrassed God and even frustrated God. Kaya nang dumating sa temple, he prayed like a great sinner sa panahon na yun. Pero salamat. Bakit? Ang Diyos po tumitingin sa Kanya at pinapakinggan ang Kanya mga dalangin at prayer. Although naramdaman ni tax collector na hindi siya karapat-dapat, but then, sa paningin ng Panginoon, ginawa po siyang karapat-dapat. The tax collector knew that the only way he could ever be accepted by God was for God to have him mercy. Kaya he cried and cried and cried. Look at the postures na ginagawa niya. All of those postures na nagmumula sa puso niya. Grabe. Pagbalikan natin yung title ng ating sermon. Di ba sinabi ko sa inyo, which prayer God loves to answer? I think the answer is very obvious. In verse 14, sinabi dito, I tell you, these men, referring to the tax collector, went down to his house, justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Can't just imagine, pagkatapos ng prayer, nag-pray si Pharisee, dala niya ang sarili niya, agenda niya, at nag-pray itong tax collector pagkatapos, gumawa ang Panginoon ng isang judgment. At ang sabi niya sa harapan ng kanyang mga disciple, I tell you, this man, referring to the tax collector, goes home justified. Ang sinasabi ng Panginoon sa kanila appeared to be a great shock to all the people surrounding. Contrary
to what the world believes and teaches, contrary to the opinions of the people, even to the opinions of many believers. The tax collector, who is known to be the great sinner, was justified instead of the Pharisee. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Imagine that. Sa akala ng Pharisee, siya po yung makapag-attract sa attention ng Panginoon. Pero hindi po pinapansin ng Diyos ang Pharisee ito. Tinitingnan po ng Panginoon yung nagprebukal sa puso. And because of that, his prayer was answered before the Lord. He was justified, not the Pharisee. Because justification is given to those who acknowledge their sinfulness and unworthiness before God. Justification is given to those who cry for God's mercy. A justified person is not a righteous person, but considered and counted righteous before God. When God justifies you, He does not look at you anymore as a sinner. Hallelujah! He looks at you as if you have not committed any sin at all. This is what justification anymore. Justification na ginagawa ng Panginoon para sa Kanya, napakatindi. He does not look at the tax collector as a sinner anymore, but He looks at him as being forgiven as if he has not committed any sin at all. Because right there, God justifies him. So balikan ko yung tanong ko sa inyo. What kind of prayer are you making today? Is it a selfish prayer o selfless prayer? Kayo po ang nakaalam kung anong klaseng prayer meron ka. Ulitin ko lang, ang selfish prayer, it is motivated with ourselves. What I am not and what I have done. But on the other side, a selfless prayer is more of God and less of us. It is a prayer of realization, sorrow, repentance, regrets, and penitence. And because of that, Jesus declared, I tell you, this man goes home, blessed, justified, because the Lord answers his prayer. So today po, i-apply natin itong mensahe na to para sa ating mga sarili. Gawin natin ang Panginoon na sentro sa puso natin. Pupunta tayo sa Diyos at mag-pray tayo. Hindi tayo mag-isip sa ating mga sarili. Begin to think of God alone. Saan man kayo sa mga tahanan, sabayan niyo ko sa prayer. Feeling mo, hindi ito ang klaseng prayer na ginagawa mo. I want you to identify with us as I pray for you. Hallelujah. Pwede bang tayo manalangin at ipag-pray natin ang ating mga sarili din na bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom paano gawin ang prayer na tama upang sa ating mga prayer sagutin ng Panginoon. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, balik tayo dito mga musician. Mag-pray tayo, mag-worship tayo for few minutes. Habang tayo mag-worship, make God as the center of our life. Make God as the center of our church. Make God as the center of our community. Habang tayo mag-pray, mag-worship, wala tayong ibang agendang dinadala. It's only the agenda of God. Sa ating mga prayers, dapat kalimutan natin ang ating mga sarili. Ang ating alalahanin, walang ibang Diyos. Kasi habang nag-pray ka, wala kang ibang kinakausap ang Diyos sa langit. Hallelujah! Habang mag-worship tayo, sa pamagitan po ng song na to, I challenge you to welcome the presence of God, His Holy Spirit, sa ating mga sarili. Hallelujah! Come on! Hallelujah! Sa mga tahanan kung saan ka ngayon, if you can rise with us, you can stand with us. Talagang, let's reach out heaven sa pamagitan po ng ating worship, sa pamagitan po ng ating prayer. Make a decision to make Jesus as the center of all. Put Him as number one sa buhay mo.
Hallelujah. Ito po yung motivation na mayroon dapat. You cannot pray to God without God inside of you. Kaya sinabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Once Jesus is inside of you, God will open up access for you to pray in a prayer that is aligned to His will. So today, hindi sarili natin ang ating motivation to pray. We need God inside of us to really come to God. Hallelujah, and begin to pray. Making Jesus as the center of our life, center of our hearts. Hallelujah. Hallelujah. Pag-prepare natin ang ating mga sarili. Saan kayo? Sa mga tahanan natin. Ilagay po niyo ang mga kamay niyo sa puso. Habang ako'y mag-pray, ask God to come into your life. Siguro marami sa atin, hindi pa natin natutunan ang tamang prayer. Ulitin ko, you cannot pray by yourself. You cannot pray with an agenda about yourself. You can only pray when God is inside of you. You need God to come to God. So ang gawin natin ngayon, buksan natin ang ating mga puso at tanggapin natin si Jesus as Lord and Savior. At in doing so, you can begin to pray a biblical prayer in which God is committed to answer sa ating mga dalangin. So ngayong gabi po, habang i-declare ko sa bawat tahanan, lalo na sa mga itay at inay, mga magulang dyan, i-declare ko ang blessing ni Lord sa mga tahanan ninyo, ng ating mga tahanan maging center po ng ating Panginoon. Hallelujah! Panginoon, I just declare blessing upon every family, every person listening, Lord, in this broadcast. Almighty God, nakita mo yung aming mga struggles. Nakita mo ang aming mga pagkukulang. Nakita mo ang aming mga insecurities, Lord. At mga prayers namin na wala pong assurance, Lord. But today, narinig namin ang mensahe that we need to be selfless in our prayer. We will come to you, Lord, with no other agenda. We will come to you as we are, who we are, because I know you will respond to us as you are, and that we are the sinner and that you are our Savior. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa kasagutan po ng aming mga prayers. Hindi na po kami mag-alinglangan to come to you and begin to pray and call upon your name, because we know by the fact that sa aming mga prayer na dyan kakasama ka namin. We do not pray alone, but your Holy Spirit is helping us to pray. Salamat, Lord. Salamat sa mga kapatid. Salamat sa mga first-timers, mga bisita namin na for the first time narinig po nilang mensahe. Continue to speak to them, Lord, and bless them, O God. We give you all the praises and all the glory and all the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Bago tayo magwakas, mga kapatid, huwag niyong kalimutan, kami po sa Cavite Community Church, patuloy po yung aming pagdala sa aming mga kaloob, mga tithes and offerings namin. Bagamat hindi kami makapunta sa church sa panahon na ngayon kasi lockdown tayo, pero sa bawat tahanan po, nagkukulik tayo ng tithes and offerings natin. Hindi po kasama dito ang mga iba pong nanonood na hindi kabahagi sa Cavite Community Church. Para lang po to sa amin. However, pag kayo din ay gustong magbigay ng tithes and offering, you can also do that. So gagawin na po natin, ihanda natin yung ating mga kaloob, yung ating mga tithes, ang ating mga offerings, at maghanda din ka ng lalagyan dyan. Then anytime this week, dalhin natin yung mga offerings natin, mga tithes natin, at yung ating mga commitment sa mission at sa building dito sa ating church, ito sa Bahayang Pag-asa. So sige po, habang ipag-prepare ang ating mga kaloob, ipag-pray ko kayo, i-declare ko ang blessing ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Lord, thank you again for this opportunity na madala namin ang aming mga kaloob sa iyong harapan, ang aming mga offerings, ang aming mga tithes, believing that you are the God who bless us. It is more blessed to give than to receive, Lord. And today, we are now in the act of giving. And you have said in your word that if you are willing and obedient,
you can begin to eat the good of the land. Ibig sabihin, Lord, we will be blessed, Lord. We will enjoy the harvest because we obey and willing to return that is due to you, O Heavenly Father. So bless every family. Bless everyone, Lord, na magdala po sa kanilang mga offerings at mga tithes at mga commitments sa oras na to. We thank you, Lord, that you are able to open doors of opportunities. Prosper them, their businesses, Lord. Buksan mo ang maraming mga negosyo sa kanila. Kikita sila muli, Panginoon, sa kabila ng krisis na aming hinaharap. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Na yung ating broadcast po, naka-Facebook tayo, pero eventually, lilipat na sa YouTube at ang ating mga files ng ating sermon na dyan po sa YouTube natin. Pero gusto kong isubscribe nyo kaagad. Pindutin po niyo yung subscribe dyan, parang at least kabilang na po kayo sa mga subscribers po ng Cavite Community Church. So pagpalain po ka ng Panginoon, alam ko na paraming-parami ang ating mga subscribers, ang ating mga viewers all over the world. At alam ko na hindi lang po Cavite Community Church ang i-bless ng Panginoon. Lahat po na mag-subscribe, magsubaybay sa ating broadcast, alam ko i-bless po ng tudo ng Diyos po ang kanilang mga buhay. So mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Bishop Labang, at dito tayo magwakas sa ating online service. Magkita tayo next Sunday. God bless po para sa ating lahat.